Now, Malacanang has declared April 22, 2025 as a National Day of Mourning in honor of the late national artist Nora Honor. For update, we have Mobile Journal Denise Valdez Sancho. Denise! Denise, nakamute ka. We can't hear you. Ayan. Yes, Ganang Denise. umaga, Diego, Angela. Kaalis lang, no, mga ilang minuto lang ng kabaong ng national artist and superstar na si Ate Guy. O Nora Honor, papunta nga sa kanyang libingan. Pero kanina, no, around 8:30 a.m. ay nanggaling ito sa Taguig para dalhin nga dito sa Metropolitan Theater dito sa Maynila. Nandito tayo sa Maynila ngayon para sa isang tribute program para kay Ate Guy. Ayan. Kanina, no, bukod sa, syempre, hindi may iwasan malungkot, may mga nagdadalamhati, may mga fans na nakaabang, pero binalot pa rin ng saya, tawanan, at syempre pag-alala. Itong naging program para kay Ate Guy. Sino-sino ba yung mga kilalang personalities na nag-attend nito? Ang unang mapapansin nating sasalubong dito sa pinatatayuan ko ngayon, yung alkalde ngayon ng Maynila, si Hani Lacuna. At pagpasok naman, syempre bukod sa pamilya na nakasunod sa kabaong, nandiyan sila national artist Ricky Lee, nandiyan din ang kaibigan niyan na si Charo Santos. At ilan sa mga nagbigay mensahe, nauna na nga dyan, si Ricky Lee na kanina binanggit niya, kung i-describe niya raw si Ate Guy, mahihiyain. Kilala siya bilang mahihiyain, pero hindi pa rin maiwasan na makakuha ng sentro, makuha niya ang atensyon ng mga tao. Ganun daw talaga ang demeanor ni Ate Guy. And of course, alam naman natin na she's a national artist at she will be given a state funeral. Can you take us through the process? Ngayon, matapos nga itong program ni Ate Guy, nakatatapos lang mga bandang 11:15, asahan na natin na yung burial niya ngayon ay gaganapin sa libingan ng mga bayani. Around 12 p.m. yan, maaaring nandun na ang kanyang mga pamilya. May mga ilan na ring kaninang fans na humahabol. Paglabas dito ng kanyang kabaong sasakyan na nandun yung loob, sa loob yung kanyang kabaong, may mga fans na nakaabang. Pero sa mga gustong pumunta, dito yan sa libingan ng mga bayani. Yes, Denise, ano yung mood ng mga, of course, yung family, mga anak ni Nora Honor na sila Matet, of course, sila Ian De Leon. Are they, kita mo, medyo, kasi yes, the first few days, medyo sila, distraught pero parang gumagaang yung mood nila later on, nung ang daming tribute naglalabasan para kay Ate Guy. Ano yung mood nila ngayon? Kanina, pagkatapak nila dito sa labas ng Metropolitan Theater, tahimik lang. Ang buong dadaan lang ako, may dumadaan sasakyan. Pasensya na kaya. Pero kung itutuloy nga natin, kanina ay tahimik ang buong pamilya, lilipat lang tayo ni Ate Guy. Pero nung nagbigay rin ng mensahe, pinangunahan niya ng kanyang anak na si Ian De Leon nga, ay hindi naman nagdadalumpati lang ang kanyang buong pamilya. Ngunit kanina may mga ilang umiiyak, pero mas nangingibabaw na lang siguro yung nananahimik at talagang dinadamdam ang ilang mga huling sandali na makakasama ang katawan ng kanilang ina. Si Boyet, si Christopher De Leon, was he involved also in a lot of the planning? Hindi na natin napansin dahil kanina ay sobrang dami ng taong nagkukumpulan, Pero tabi-tabi, halos ng pamilyang magkakapatid nandiyan, sila Matet, at yun nga, sila Ian. Pero hindi natin napansin kanina, nung nagbigay ng mensahe si Ian. Okay. Ayan. During the tribute kanina, diyan sa ginawa, sa MET, sa Met, ano-ano yung mga naging tribute sa kanya? Sino yung mga nagsalita? Can you tell us more about it? Ayan. Kanina nabanggit natin, nagsalita nga si national artist Ricky Lee for a tribute. Pero bukod dyan, talagang hindi natin makakalimutan si Joel Lamangan, kilalang direktor, kilalang matalik na kaibigan ni Ate Guy. At syempre, naging katrabaho niya na rin sa mga nagdaang panahon. Napatawa niya pa rin yung audience, talagang bukod sa iyakan. Nandun pa rin yung ngiti
yung pag-alala, yung antig-antig na mga alaalang binahagi niya sa mga kaibigan at sa mga Loranians. Isa sa mga hindi niya raw makakalimutan nung nakakatrabaho niya pa lang ang actress, may isa daw silang scene na nagugupitan ng buhok. Tapos nung makita niya daw yung mukha ng actress, no, yung maong actress, natulala na lang daw siya. At bukod dyan, dahil kailangan komedyante, talagang, kumbaga, ang role niya no, bilang kaibigan, naipakita niya at naibahagi niya, napadama niya sa mga audience. Pero pagkatapos noon, hindi na rin talaga maiwasan ng iyakan dahil ito nga natapos ang kanyang programa na lilipat na sa libingan ng mga bayan na para sa ilan sa mga Loranian, ito na yung huling pagkakataon na kahit pa paano, madadama nila yung presensya in Oro-Onoro. Alright, sige, maraming salamat sa iyo sa ating mobile journal, Denise Valdesancho. Anyway, it's already na live stream yan sa Facebook page ng CCP at saka ng NCCA. Itong tribute nila kay Ate Guy. Nora Honor. Of course, notable projects ni Ate Guy ay yung Himala, 'di ba? The Floor Content. Kasama niya Story, si daddy ko sa Carnival Carnival Song. Song. Love interest ng daddy ko siya doon. Oo, yan.